Pinapaalala ko sa inyo na ito ang huling panahon. Pinapaalala ko sa inyo na ito ang huling panahon. Nakikita at naririnig ninyo kung ano ang nagaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tinawag ko kayo at ako'y inyong tinanggihan. Tatawag kayong muli, ngunit di ko diringgin. Tatawag kayong muli at di ko diringgin. At pagtatawanan ko ang araw ng inyong kapahamakan. Lumayo kayo sa kasalanan. Good morning mga kapatid. Nung ang Panginoong Jesus nangangaral kasama yung mga apostol, merong ibang grupo nangangaral din, nagpapalayas ng demonyo. Sabi ni John sa Panginoong Jesus, Guro, meron ho doon, hindi natin kasamahan, nagpapalayas ng demonyo. Nangangaral sa pangalan ninyo. Sabi ng Panginoong Jesus, huwag nyo silang pagbawalan. Sabi, pinagbawalan namin, huwag nyo pagbawalan. Kasi yung hindi laban sa atin yan eh. At hindi makapagsasalita agad ng masama ang mga taong yan. At may kapangyarihan sa sanadya kung sa atin. Basta huwag nyo silang pakialaman. So, sa kasabayan ng LCJ Ministry, marami ding iglesia. So, sa labas, ang Diyos ang hahatol. Hindi natin pakikialaman silang lahat, ibubunyag lang natin yung kamalian nila. Sabi sa Mark 9:37 to 42. Ang sino mang tumatanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumanggap sa akin, ay hindi ako ang tinatanggap, kundi yung nagsugo sa akin. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo, nagpapalabas ng mga demonyo. At pinagbawalan namin siya, sapagkat hindi sumusunod sa atin. Ibig sabihin, hindi nila kasama, hindi ka grupo. Pero nagpipris, nagpapalayas, pero nandun si Kristo. So, ibig sabihin, kahit ng panahon na yon, may kasabayan din ng Panginoong Hesus na hindi naman niya tinawag, hindi naman niya hinirang, nagpipris din, nakikigaya. Katulad ngayon, nagtayo ang Diyos ng iglesia, pero ang daming nakikigaya. Huwag daw natin pagbawalan. Dadapot sinabi ni Jesus, huwag niyong pagbawalan sila, sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin, sumasa atin. So, malalaman nyo ngayon kung sino kaaway ng Diyos. Yung kalaban natin. Eh, sino ba yung kalaban natin? Yung kalawang ng bakal. Yung dati natin, mga kasamahan. So, hindi sumasa atin yan. So, laban sa atin yan. Laban sa Diyos yan. Sapagkat ang sino mang magpainom sa inyo, doon sa may otoridad na iglesia, na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, ng isang sarong tubig, dahil sa kayo kay Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa Kanya. Siguradong may reward. Ang sinong magpala sa atin, ang gumawa ng mabuti sa atin, may reward. Pero ang sumumpa sa atin, gumawa ng kasamaan, susumpain ng Diyos. Bibigyan ng kasamaan ng Diyos. At ang sino mang magbigay sa katitison sa maliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking gilingang bato at siya ibulit sa dagat. So kung ikaw pala ang pagsisimula ng kahaba-habahagi, pagkampi-kampi, ikaw ang nag-initiate ng rebellion sa iglesia, buti pa, bitinan ka ng kwintas na bato. Na yung kwintas mo, napakalaking bato. At itapong ka sa dagat, mamatay ka na. Sabi na, buti pa yun, ha? So, napakahalaga, mga kapatid, na ang Diyos ay sumasa atin. See who is against us, they are with Satan, the accuser of the brethren. Kasi yan ang trabaho ni Satanas, umakusa. Sabi sa Revelation 12:10.
At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Kung tatalakayin natin yung inihagis ang demonyo o si Satanas sa lupa, mahaba-habang pag-aaral yun. Kasi ito, tribulation period, ibinaksak si Satanas ni Michael dito sa pinoses niya yung Antichrist And after that 7 years, tsaka bababa si Kristo kasama lahat ng mga banal. Pero hindi yun ang topic natin Ang topic natin, yung laban sa atin, laban sa Diyos yun. Yung kumakampi sa atin, kakampi ng Diyos yun. Ito ang kailangan nating ma-realize Sino yung kaaway natin? Sino yung kalaban ng Diyos? Kasi yung mga kaaway natin, iibigin natin yan Yung mga unbeliever yung walang pagkakaalam. Pakakainin natin yan, sabi sa Romans 12. Pero yung kaaway ng Diyos, kalawang ng bakal, naku, never ka na makisalamuha dyan. Mahahawa ka dyan. Those who do evil against us are enemies of God. They are the ones used by Satan to persecute us. Sabi sa 1 John 2:18. Mumunting mga anak, ito na ang huling oras. At gaya ng inyong narinig, na darating ang Antikristo kahit ngayon lumitaw na ang maraming Antikristo. Nung araw, maraming lumabas sa iglesia. Nung inaaral ni Kristo ang salita, ang daming tumalikod. Sabi sa John 6:66. Pati number talagang akmang-akma Kasi pinapangaral ng Panginoong Hesus, sabi niya kung hindi nyo kakainin na aking katawan at iinumin na aking dugo, wala kayong bahagi sa akin. Sabi ng mga tagasunod, ba? Matinding aral to, kakainin nyo naman ni Kristo, iinumin ng dugo. Hindi naman nila naiintindihan ang Word of God yun Sabi, matinding aral to, no way, aalis na kami. Yun na sabi sa John 6:66. Dahil dito marami sa kanyang mga alikod ang nagsitalikod. At hindi na nagsisama sa kanya, hindi panig, di kalaban. So lumabas sa iglesia, Antikristo, kalaban ni Kristo. Pag Antikristo kasi, kalaban ni Kristo, huwag lang yung antipolo. Kalaban ng polo. Basahin ko ulit yung 1 John 2 Sila ay nagsilabas sa atin. Ngunit sila hindi sa atin. Sapagkat kung sila ay sa atin, nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. At kayo'y may pahid ng banal. At nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Yung binuksan ng Diyos, anak ng Diyos yun hindi masasaraduhan. Pero yung sinaraduhan ng Diyos, hindi mabubuksan yun. Kalaban ng Diyos yun So, napakapalad ng mga remnants. Sa Israel, may remnants din kaso dadaan sila sa tribulation. Sila yung mga tribulation saints sa panahon ng tribulation period. Napakahirap ng dadanasan ng Israel. At hanggang sa ngayon, dumadaan na sila ng hirap. Dumadaan sa apoy ng Israel kung paano ang iglesia dumaan din sa apoy. Para malaman kung sino totoo. Kasi kung hindi ka susubukan, paano malalaman? Sabi sa Deuteronomy 8:2. At inyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang. So, ang pagsubok sa Israel, 40 years sa wilderness. Na ibig sabihin nun, the exact time of life. Exact time of life yun. Kahit sabi, life begins at 40. Laging 40. Si Jesus Christ, nung nanatili pa sa lupa, 40 days din. Pag nagpa-fasting, 40 days. So, yun yung ibig sabihin, consumption of time kabuuan ng panahon. Ganon din tayo, itong 40 days and 40 nights ni Kristo, 40 years ng Israel. Ganon din dito. Yung inihahanda ng Diyos sa atin dito, 40 years din yun para sa kaligtasan. Upang kanyang mapagkumbaba ka. Ang gusto kasi ng Diyos, huwag nang gumana sarili mong kaisipan. Sarili mong talino na ng Diyos, kaisipan na ng Diyos. Born again ka na dapat. Hindi yung dati mong pagkatao, na karunungan ng tao, science ng tao, hindi na, spiritual ka na. Born again ka na, anak ka na ng Diyos.
Yun yung sinasabing mababa. At subukan ka. So, hindi pwedeng hindi susubukan na malaman kung ano ang nasa iyong puso. Kung iyong gaganapin ang kanyang utot o hindi. Kasi pag hindi tayo sinubukan, hindi malalaman. Kaya yung remnants ng Zechariah 13, tayo yung tinutukoy. Tayo yung tinutukoy na remnants ng LCJ Media. Kasi marami rin tayong kasabay ngayon eh. Hindi natin sila pagbabawalan. Sabi sa 1 Corinthians 5:13, yung nasa labas, ang Diyos ang hahatol. Ayan, dumarating yung nasa labas. Palagay ko si Nalusto. Ay, hindi, mali ako na. Hindi ako si Madam O-Ring. Mali na hula. Palpang ang hula. Si Tisha pala. Nahahayag yung mga lay. Basahin ko sa inyo yung remnants, ha? Kasi tayo yung nalabi. Sabi sa Zechariah 13, 7-9, gumising ka o tabak laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, saktan mo ang pastor at ang mga tubay mangangalat. Talaga naganap sa iglesia natin to. Nang mamatay si Brother Manny, kumalat talaga ang iglesia. Nahati-hati, na-divide. Talagang realidad na realidad sa iglesia natin. At aking ipipihit ang aking kamay laban sa maliliit. So tapos na siya dun sa mga opisyal eh. Tapos na siya kina Brother Ross, kina ano, lahat, kina Ipe, sina Atang, sina Brother Fred, kay Elmo, kay Katis. Bumaba na siya ngayon sa maliliit na. At nangyari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi mahihiwalay. Di ba 3/3 kami nung araw? Parang pyramid eh. Si Elmo, si Garding at ako, pero yung 2/3 nawala, 1/3 ang natira tayo. Nawala yung 2/3, nagbigti eh. Nag-arakiri yung dalawa eh. Humiwalay sa iglesia. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahihiwalay. At mamamatay. Ibig sabihin, wala nang anointing ng Spirit. Puro sarili na nila. Ngunit ang ikatlo'y maiiwan. So, nung naiiwan tayo, madalas ko itong i-preach na sabi ng Spirit, dadaan tayo sa bautismo sa apoy. Hindi pwedeng hindi. At nagaganap ng lahat. At unti-unti nang bumabangon ng Diyos. Itinatayo na tayo ng todo na ng Diyos at may gunyo si Manuel makakakuha na ng license to solemn marriage. Ang hinahanap kasi ng NSO, original na certificate ng registration natin. Sabi ko, bahala na lang ng Diyos sa kanila. Sana dumating ang panahon, hanapan sila ng original. Wala silang maipapakita. So, tapos na sila. So, ang Diyos ang gagawa nun. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. At sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking sasabihin siya'y bayan ko at kanilang sasabihin ang Panginoon ang aking Diyos. So, dadaan tayo sa bautismo sa apoy, dadalisayin. Kasi paano malalaman ng ginto? Eh, ang ginto may dumi. Yung iba, ibinababad yun sa solution eh. Chemical solution, ibababad mo lang yung ginto, lilinisin ng chemical solution yun. Paraan ng tao, ito sa apoy eh. Mas maganda yung apoy, talagang sumusunog ng dumi apoy. Cleanser talaga ang apoy eh. So, ngayon, dumadaan tayo sa bautismo para malaman kung sino totoo sa atin. Kasi pag hindi magaganap ang pagsubok sa bawat isa, paano malalaman? Napakahalaga niyan. Sabi sa 1 Peter ba yun? 1 Peter 1:6-7 na ito ang inyong totoong ikinagagala. Alam nyo, nagagala ako talaga eh pag nauusig tayo. Kasi alam ko, nasa tama tayong daan eh. Kasi pinipersecute kasi Kristo eh. Pinipersecute eh. Kaya sabi ni Kristo, una ako pinersecute, ipipersecute kayo. Inaway ako ng sanlibutan, aawayin din kayo. Hindi kayo pwedeng maging higit sa inyong maestro. Hindi pwede. Pwede pantayan pero hindi mahihigitan. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo ng muling pagsubok.
Laging dadaan sa apoy. 40 years, 40 days and 40 nights. The whole span of life. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto. Ayan na. Eksakto. Na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay nasumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikarangalan sa pagkakahayag ni Jesucristo. So sa pagdating daw ng Panginoong Yesus, He is the thief in the night. So ang Panginoong Yesus magnanakaw. Snatcher ang Panginoong Yesus. Ay ngayon, ang ini-snatch ng snatcher, cellphone, madaling ibente. Ang Panginoong Yesus, ang i-snatch yung ginto. Kaya bago dumating ang Panginoong Yesus, inihahanda tayo na maging ginto. Yun ang plano. Kasi may darating na magnanakaw Hindi ka nanakawin pag hindi ka, kung fancy ka lang, pakakain sa'yo yung magnanakaw sa TV, meron siyang in-snatch Pag isnatch niya, pinatignan niya doon sa kung ginto, peki pala, binatikan, ibinato sa buka. Sabi pambira ka, magkukwintas ka lang fancy pa, ibinato. Sinisi pa yung ninakawan ang Diyos hindi, alam ng Diyos ang ginto, alam ng Diyos ang fancy. Yung fancy, yun hipokrito, peke, impostor, antikristo. So, ikaw ba'y antikristo, impostor, o hypocrite ka pa hanggang ngayon? Kailangan tiyakin mo sa sarili mo Sabi ng Jude 19-24, ganito sila. Ito ang mga taong dating kasamahan natin na humiwalay. Kalaban na ng Diyos, kalaban na natin. Mga kalawang ng bakal. Ang mga ito, ang nagsisigawa ng paghihiwalay. Malalayaw. Ibig sabihin ng malayaw, yung para bang walang authority. Parang walang authority sa kanila, malalayaw. Gagawin nila ang gusto nilang gawin. Hindi sila nasasakop ng authority ni Kristo. Ito yung mga humihiwalay, gumagawa ng sarili kanila. Nagtatayo ng sariling iglesia, nag-a-appoint ng sariling mga tao, katulad ni Adonijah. Gumagawa ng sariling anointing. Ito yung malalayaw na walang taglay ng Espiritu Santo. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Kanina, hinihintay ko yung worship natin, yung thou art God na iba, pero pinick up pa rin ng Espiritu Santo pag worship, nandun pa rin ang sikay ng glory. Pero naiba na yung pag-awit sa isip. Yung pag-awit sa Espiritu talaga, napakahalaga. Wala sila nun. Paano nila masasamba ang tunay na Diyos? Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ng awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Yung message ni baby kanina, nakakatakot yun. Yung lahat na tumalikod sa atin, kalaban ng Diyos, pagtatawanan ng Diyos, pag dumating ang kapahamakan nila, dadalangin sila, hindi nadidinggin. Tapos lumayo kayo sa kasalanan, sabi ng prophet, ito ang paghahanda, lumayo sa kasalanan. Yung dalawang prophecy, kinukonfirm ng mensahe ngayon. Na parurusahan na ng Diyos yung mga umaaway sa atin, malapit na yan. At inaangat na nga ng unti-unti ng Diyos, wala akong ginagawa. Hindi ko kailangan dumaan sa paraan ng tao. Kasi kung dadaan ako sa pagdidemanda, para i-demanda sila, wala akong pinagkaiba sa unbeliever. Demandahan dito. Hindi, kapag ang Diyos ang gumawa, siya ang gagawa smoothly. Kapangyarihan niya, hindi kapangyarihan ng tao. At ang ibang nag-aalinlangan na inyong kahabagan, at iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan pati ng damit na nadugisan ng laman. So, humiwalay ka dyan sa nagdugisan ng laman. Noong araw, alam nyo, bawal yung humipo sa patay o lumapit sa patay at sasamba ka. Hindi ka makakasamba sa Diyos. Pag pumunta, ito, pinahihiwalay tayo sa mga patay. Nihipo na nadumihan ng laman, yung mga rebelde na yan. Huwag kang didikit dyan, huwag kang nihipo. Yun nga, pag may regla ka, hindi ka pwede sumamba nung araw, madumi ka Ganun ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, malinis na pagsamba. Pero may mga, buti lalaki, walang regla. Kung may regla lalaki, hindi ka makaka-worship ng panahon ng Old Testament. Ang ibig sabihin lang yan, sa pagsamba mo, sa ganda ng kabanalan.
Ibig sabihin, yung Lunes mo hanggang Sabado, umiiwas ka sa kasalanan. Pagdating ng official worship talaga, banal na banal ka na. Eh yung iba, tuwing linggo lang nagpapakabanal, sasabihin, Lord, patawarin mo nga ako mula Lunes hanggang Sabado. Itong linggo to, okay na ako. Hindi nga, ang ibig sabihin na Sunday, sun araw eh. Yung day araw eh. So araw-araw. Yung ibig sabihin ng Sunday. Na-disgrasya lang si Domingo na Sunday. Domingo, Sunday yun eh. Kasi hindi sila naging tapat sa Panginoon. Alam ng Diyos ang puso natin. Nakikita niya, sabi sa Jeremiah. Hindi ka makapagtatago sa Diyos. Kahit ano gawin mo, hindi ka makapagtatago. Di ilantad mo na, magladlad ka na. Oo, kung hindi. Kasi yung lagpas doon, kasamaan yun eh. Bakla, tombo yun. Kung tunay kang Kristiyano, patunayan mo na ngayon. Kung hindi, dito malikot ka na lang, wala namang mangyayari. Kasi hindi ka naman maliligtas, di magpakasama-sama ka. Sabi mo nga eh, ang tatanga niyang gumagawa ng kasamaan. Tinan mo si Lucifer nung magpakasama, nagpakasama-sama talaga. Masama ka na naman eh, ano pa gagawin, di ka naman maliligtas. Eh di, magnakaw ka na magnakaw, man-rape ka na man-rape. Ngayon kung ikaw banal naman, magpapakabanal-banal, itodo mo naman ang pagpapakabanal para makapasok ka sa langit. Laging doon tayo pumunta sa puti o itim, yes or no. Jeremiah 17:10. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawain. Alam niyo ba na mayroong tinatawag na bad bacteria and good bacteria? There is always a bad bacteria and a good bacteria, lactobacilli. Bacilli ba? Bacillus. Sa loob ng tiyan natin, alam mo, mayroong mga bad bacteria dyan, tsaka good bacteria. Kapag nangyayari sa tiyan natin na nililinis ng Diyos sa tiyan natin, magtatai ka. Huwag kang iinom ng gamot, ng loperamide o ng Imodium. Mapuputol yung paglilinis. Kasi kaya naglagay ang Diyos ng appendix, yung maliit na maliit, taguan niya ng good bacteria. Kapag ini-intoxicate ang tiyan natin, lalabas at dumi mo, yung ebak mo, linis na linis yan, lalabas lahat ng, ng bacteria. Eh, kailangan natin ng good bacteria. Eh, kung walang appendix, taguan nyo ng good bacteria. Nung araw, hindi alam ng tao yan eh. Ako hindi ko alam eh. Ano kaya ang function ng appendix? Kaya yung ibang hangal, pag na-operahan, sabi, pakitanggal na yung appendix. Para isang gastos, ang hindi nila alam, hihina ang immune system nila. Kasi taguan nyo ng good bacteria, kailangan ng good bacteria ng katawan. Yun ang hideout ng mga good bacteria. Kaya inihiwalay din ng Diyos ang good bacteria sa bad bacteria. Yung cancer cells saka good cells. Kasi hindi pwede pagsamahin. Pag nilinis ng Diyos ang iglesia, magtatai yan eh. Pag nagtatai ang iglesia, ilalabas. Eh kung makalabas din ng good bacteria, hindi pwede. Titipunin niya yung trigo. Yung jame, pagsasama-samahin. At magkakasama na silang lahat. Tatalian na lang yun para sunugin. Kasi pag natatandaan ko ng bata eh, merong mga taga-Laguna, pag umaan eh, meron silang pantanggal ng jame, tsaka ng nung palay. Makikita mo, tumatalsik yung mga jame, naiipon yung palay. So, pag nililinis ng Diyos sa iglesia, tatalsik talaga yung mga jame, iipunin ng palay. Ngayon, ikaw ba'y palay, ikaw ba'y trigo, o jame na susunugin? So, alam na natin kung sino jame. Umalis na eh. Sabi sa Diyos, ituloy natin ha. Sila yung nakasingit sa ating pag-iibigan sa iglesia. Na ulap na walang tubig, walang salitahan ng Diyos. Sabi sa 30, simulan natin dito sa 10. Bagamat ang mga ito'y nag-alipusta sa anumang bagay na hindi nila nalalaman. So itong mga ito, kahit naturuan mo na parang hangal, pag naglagay ang Diyos ng authority, pasakop ka sa apostol. Pasakop ka sa itinalaga ng apostol. Eh ang nangyari, nag-alipusta sa otoridad. At sa mga bagay na talagang kanilang nauunawa, ay nagpakasira na gaya ng mga kinapal na walang bait. Nauunawa nila na you have to submit to authority. Tanggapin mo yung sinugo, tinanggap mo yung nagsugo.
Hindi nila ako tinanggap. Nagtipon-tipon sila, gumawa ng pagkaba. Inalis ako bilang Secretary General. So, nawala ngayon sila sa iglesia. Kasi kung ano yung masama mong gustong gawin, sa iyo gagawin eh. Do unto others what others do unto you. Kung ano yung masamang balak mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kaya mo, ang gusto ni Judas, mapatay si Jesus Christ, maipapahapos sa krus, di ba? O ano nangyari sa kanya? Nagbikti. Nauna pa nga siyang namatay eh. Di ba? Nagbikti muna si Judas bago napako sa krus si Kristo eh. Nauna pang mamatay itong mga damong to. Sabi nila, sapagkat sila'y nagsilakat sa daan ni Cain. Ano ba si Cain? Kapatid ni Abel. Pero masama si Cain. Pinatay niya si Abel. Naiinggit siya eh. Kasi pinapaboran ng Diyos si Abel. Siya hindi. Pinag-offering sila eh. Hindi tinanggap ng Diyos ang offering ni Cain. Pinatay niya ngayon si Abel. Sumisigaw ngayon ng dugo ni Abel. Narinig ng Panginoon. Bumaba. Pinarusahan si Cain pero hindi pinatay eh. Pag may pumatay pa nga kay Cain, 70 times yung parusa. Pinahirapan ng todo ng Diyos ang kalaban niya. Pinatay mo yung mabuting anak ko eh. Nabuhay siya ng vagabond. Pag nakakita kayo ng mga palaboy ng mga tao, vagabond siya eh. Lahi ni Cain. Palaboy lang sila, walang sariling tirahan. Nagiging mga taong grasa. Ang kinakain nito, yung mga dumi sa kalye, yung mga tira-tira sa restaurant, naging vagabonds to. Tinatakan si Cain sa noo na kapag yung may tatak na para hindi patayin ng mga tao, pag pinatay mo, 70 times ang parusa sa'yo. Ang gusto ng Diyos, pinarusahan ng todo. Napansin ko yan sa iglesia namin. Bago namatay si Brother Ross, alam nyo, pinarusahan ng todo. Grabing parusa, may diabetes to, may andada, may sakit. Bago daw ito namatay, sabi ni Sandy, lumiit. Lumiit yung katawan. Ang liit ng atauli, ang laki din ni Brother Ross, mga 5'5" yun eh. Parang si Ernest Borgnine yun eh. Yung kontrabida nung panahon nila, itong mga mga matatandang mga pelikula. Sa aba nila, sapagkat sila'y nagsilakat sa daan ni Cain, at nagsidalong na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaam, dahil sa upa, at napahamak sa pagsalangsang ni Kore. Mga rebelde ito eh. Ang gusto nito, puro pera eh. Ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Kung sila'y nakikipagtiging sa inyong mga pastor na walang takot na nagpapasabsab sa kanilang sarili. Natatandaan ko pa ito eh. Kasi si Brother Manny, pag yan nagbigay ng halimbawa, best offering, tsaka wave offering, sasabihin niya, doon na kayo mag-wave offering, mag-best offering sa inyo para may pera kayo mga pastor. Ito mga ito, hindi sinasabsab eh. Hanggang kaliit-liit ang bahagi ng, dito kayo atin. Dito kayo magbe-best offering, dito kayo magwe-wave. Ayaw bigyan ng laya yung mga pastor na magkaroon lang ng konting income. Kumbaga sa ordinaryong tao, meron kang mid-year bonus. Tuwing June, mid-year bonus, tapos meron kang Christmas bonus. Ganun din. Pag wave offering, mid-year bonus ng mga pastor yun. Kapag sa katapusan man, best offering, yun ang Christmas bonus naman. Ito mga ito, talagang, siguro hindi ito sanay sa pera. Buti na lang ako, sugarol, gastador, wala akong kakwenta. Ang pera sa akin, bigyan mo ko, ubos agad lagi. Aanin ko pa yan. Matatapos na naman yan. So, imamanage mo lang yan ng maganda. Lahat ng needs, dun mo dalhin. Hindi sanay ito sa pera noir. Hindi rin ito mga siwa, mababait ito eh. Pasalamat ako sa Diyos, salbahe ko. Kasi kung ako hindi salbahe, hindi ako makakakilala sa Diyos. Pag mabait ka self-righteous sabi ni Kristo, hindi naman ako pumunta para sa mababait doon sa mga makasalanan magsisisi. Kaya may tinanong, di ba? Sino masigit na mamahalin ng Diyos? Yung may utak na 50 o may utak na 500? Sabi nung Pariseo, 500. Magaling ang pagkakasagot mo, tama. Gawin niyo yun. Sabi sa Pariseo, gawin niyo ito. Walang pagmamahal ang Pariseo. Hypocrite Ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Wala itong pag-ibig sa kapatid Pero yun ganun-ganun na lang itapon si Manuel at ako. Dapat ginawa ni Garding doon. Gumawa ng meeting, pinagkasundo dapat dahil hindi siya involved Ang ginawa'y kumampi, nagbahabahagi, at mali pa sila ng ibinigti. Ang ginarote ako, si Don Gunbursa. Si Gunbursa ang mali Hindi tama ang mga decision making. Kung sila'y nakikipagtiging sa inyo, mga pastor na walang takot na nagpasabsab sa kanilang sarili, mga alapaap na walang tubig.
Eh lahat ng alapaap may tubig eh. Kaya nga nabuo yung alapaap, tubig eh. Sila hindi eh. Kristiyano walang Word of God. Alapaap na walang tubig. Na tinatangay ng mga hangin sa mga punong kahoy. Na taginaw na walang bunga, na makalawang namatay, na binunot pati ugat. Hindi ko matandaan kung Matthew 12:43 yun eh. Nakachamba. Eh si Soriano, ang tala sa numero, tama, Matthew 12:43. Kasi kapag ikaw nag-backslide, nagrebelde, 7 masasamang espiritu papasok sa iyo. Ito sabi, Matthew 12:43 to 45. Dadapwat ang karumal-dumal na espiritu. Kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig, na humahanap ng kanyang kapahingahan at hindi nakasumpong. Humahanap ng walang tubig, walang Word of God. Kasi ang demonyo gusto niya mag-possess ng tao. Nakakapagpahinga siya pag nakaka-possess. Natatandaan niyo yung sabi no sa Gadarena, Panginoong Jesus, i-possess namin yung baboy. Kasi kahit hayop, nagpapahinga sila eh. Eh yun, walang tubig yung baboy. Puro laman at saka ano yun eh, cholesterol lang nando. Ang hinahanap ng demonyo, walang tubig. Yung walang Word of God, ayun ang ipopossess nila. Eh gano'n na nangyayari sa mga nagrebelde. Wala nang tubig eh. So papasukan sila ng masamang espiritu, ididisip sila, madidiluted ang isip. Kung magkagayon sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. Kasi dati born again sila, lumabas sila eh. Eh hindi na born again ngayon, nagrebelde na. Wala nang Espiritu Santo. Sabi niya, babalik ako doon sa nilabasan ko. At pagdating niya ay masusumpungan niyang wala nang laman, walis na, at nagagaya ka na. Wala nang laman, wala nang Word of God, wala nang tubig, nagagayakan pa ng sariling kaisipan. Kung magkagayon, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya, ba nag-ibanghelyo pa ng mga demonyo? Halika, lilipat tayo doon. Humanap kayo ng 7 masasamang demonyo. Papasok ulit tayo. Kaya merong isa rito na sabi ko nga sa inyo eh, hindi niya magagawa yun nung nandito pa siya. 3 magkakapatid yun, 2 babae, 1 lalaki. Yung lalaki na-deceive ng todo. I care for you, I love you very much. Eh, anak yun ng dating kapatiran. Abay, niligawan. Sabi niya, hindi ko malaman ang damdamin ko, ba't ganito? Ay ko, naku, patay na-deceive ng todo. Hindi na, may asawa at mga anak to. Sinisira nito buhay niya at buhay ng pamilya. Nagawa niya yung bakit? Dati, okay to eh, tumalikod. Pumasok ka masamang espiritu ng delusion, deception. Sila'y nagsipasok at nagsitahan doon. At naging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yon kaysa nang una, gayon din ang mangyayari sa masasamang lahing ito. Kasi may lahi ng ulupong eh. Yung mga lahi ng ulupong, sabi sa Matthew 23:15. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang langit sa paghanap ng inyong magiging kakampi. Yung demonyo, nag-ibanghelyo ng 7 demonyo para pumasok ulit. Ito rin ganito mga rebelde. Nag-iibanghelyo na magiging kakampi nila, nasusunod sa kanila. At kung siya'y magkagayo na inyong ginagawa siyang makaibayo at anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Si Edith, fornicator lang yun eh. Pero nung mapunta sa kanila, rumor mongers pa. False testimony niya pa ang ginagawa. Pagsisinungaling pa. Ang dami naging kasalanan. So, ginagawang masamang-masama. Mga lahi ng ulupong. Kumbaga sa ano naman, yung mga usurer, mga rosya, lahi ng mga matatalim na pangil. Yung hirap na tao, pautangin ng 5-6. Kung galit na galit ang Diyos dyan. Yung matatalim na pangil, sabi. May lahi ng matatalim na pangil, kinakain ng buo mga dukha. Kaya madalas sabihin ng iba eh, yung mga nagpapa-5-6, ang kaluluwa niya sinusunog sa impyerno. Galit yun eh. Hindi nakautang siguro. Sabi ng Luke 13:24. O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga isinugo sa kanya. Yung lahat ng isinugo ni Brother Manny, binabato nila.
At si Brother Manny mismo, binato nila. Para si David. Alam niyo si David, yung si Semei, kung kilala niyo si Semei, lahi ni Saul yan, pinsan ni Saul si Semei eh. Binabato ni Semei si David, sabi, makasalanan kang hari kasi nag-adultery siya kay Bathsheba. May asawa to, pinapatay, murder pa kaso. Wala kang kwentang hari, sabi ni Joab. Hari, papatayin ko na yan. Sabi ni David, wag, baka may message ang Lord sa akin. Baka tama sinasabi. Tapos, nung maging hari si Solomon, kumampi si Semei. Tapos sabi ni Solomon sa kanya, dahil kumampi, inanoint na hari, kumampi. Alam ko ang kasamaan mong ginawa mo sa tatay ko, pero hindi kita papatayin. Bibigyan kita ng chance. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Katulad ni Adonijah, nag-self-appoint rin yun eh. Hindi kita pero pag gumawa kayo ng kasamaan, mamamatay kayo. So, binigyan ng chance ni Solomon. Napakatalino ni Solomon eh. Ito si Adonijah, may isang pagkakamali. Lumapit siya kay Bathsheba, sabi niya, Arena, pwede po ba na pakisabihan mo si Solomon na si Abisag, maging asawa ko? Si Abisag, napakagandang babae. Kumot yan ni David eh. Si David kasi matanda na, nagiginaw. Ikinuha siya ng kumot, si Abisag, napakagandang babae. Eh sabi ni Adonijah, pwede ka ba maging asawa yun? Sasabihin ko sa hari, sabi ni Bathsheba. Paglapit niya kay Solomon, sabi niya, hinihingi ni Adonijah na si Abisag maging asawa. Napakasamang Adonijah, mamatay siya. Kumot ng ama ko yan, kukunin niya. Napakabuti ng ginawa niya, mamatay siya. Ito naman si Semei, yung destero na tinatawag, yung may radius. Halimbawa, hindi ka pwede pumunta doon, 500 meters away, destero tawag doon. Yun naman ang kaso ni Semei. Sabi ni Solomon, sige, mula sa Jerusalem, meron kang hindi ka pwedeng lumabas ng boundary ng Jerusalem. Pag lumabas ka ng boundary ng Jerusalem, mamatay ka. Good afternoon, Claire. Patapos na ako, Claire. Sabi dito sa Luke, hindi tuloy ko ito ha, 13:34. Kasi ganito yung ginawa eh, ayaw pasakop sa otoridad. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga sinugo niya. Makailang inibig kung tipunin ng iyong mga anak. Nag-attempt ako dyan. Sabi ko kay Manuel, pumunta ka nga doon sa Taytay, sabihin mo kay Elmond, kay Karding, may meeting, buuin natin ang iglesia, magkaroon ng unity and love. Sumingit si Alex. Sabi niya, Brother Larry, ako na. Eh, hindi ko alam ang motive eh. Ay, sige, ikaw na, kausapin mo sila, sabihin mo, buuin ang iglesia, magkaroon ng unity. Eh, nung pala, may plano si Adonijah, ipopolgay pala ako. So, nagsinungaling doon na sinasabi, ayoko na daw. At ako'y kontra sa unity. Yun ang pinalabas, nadagdagan niya, yung added insult to injury ang nangyari. So lumala yung sugat, nagkasugat-sugat, ang nasaktan sila, ang nadisgrasya sila. Kung alam niyo yung istorya ni Mordecai, ni Esther, tsaka ni Haman, ang gusto ni Haman mamatay si Mordecai at ang lahat ng Israel, eh naging asawa ni Artahernes si Esther. Nalaman ni Esther kay Mordecai, sabi, eh mahal na hari, meron nung gustong ipalipol sa Israel eh. Sinong may sabi niyan? Si Haman ko. Alam nyo, ang namatay si Haman, ibinikte kasama ng lahat ng kanyang mga pamilya, anak at mga asawa. Kasi kung ano yung gusto mong gawin masama sa iba, sa iyo gagawin yun. Kaya bubuhenta sa iyo yun. Yung duming itinapon mo, babalik sa iyo. Yung kung ano gusto mong masamang mangyari sa iba, mangyayari sa iyo. Kaya kinakailangan lahat lang ng mabuting bagay para sa iba iniisip natin. Pero pag iniisip mo, babahagi, magkampi-kampi, sa demonyo yun eh. Sabi sa James, sino ang marunong? James 3:13, umpisa natin. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo mayroong mapapait, bitterness, na paninibugho, inggit, at pagkampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapulit, huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungan bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo.
So alam mo na, pag may kampi-kampi, pagkabahagi, paninibugo, pagsisinungaling sa demonyo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugot, pagkampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng kasamaan. Kaya sabi ko nga, kung gusto mo malaman ng katotohanan, tignan mo yung bunga ng puno. Ano ba yung puno na yan? Tiyak yan, hindi magsisinungaling ang puno eh. Magbubunga kasi. Saan ka nakakita ng santol na nagbunga ng mangga? Crossbreeding o tinatawag na... Nagko-crossbreeding din ba yan? Pero ano bunga nun? Hindi ko pa alam yun eh. Halimbawa, yung puno ng mag-grafting ka, puno ng mangga, nag-grafting ka ng santol, kaya magbunga nun. Sa aso, alam ko. Kasi nagkakaroon ng crossbreeding ang aso, di ba? Yung mga pitbull, lahi yata yan ng bulldog, tsaka mga Twiler. Ng mga Doberman, naging pitbull. So, may lahi-lahi. Pero itong mga lahi ng ulupong, gagawa ng tiyak na pagkampi-kampi, pagkabahagi. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay unang-unay malinis saka mapayapa. So, payapa, wala kang isipin. Hindi nagugulo isip mo. Banayad, madaling panaingan. Puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga. Walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. So wala kang kakampi. Ang kakampi mo lang si Kristo. Hindi ka kakampi sa tao. Kasi pag kumampi ka sa tao, nadisgrasya ka na. Katulad ng nangyari kay Elmo. Pumugalit sa iyo, lose yung babae, ang kinampihan yung babae, kamag-anak yata eh. So politika to. Nagkaroon ng politika sa loob ng iglesia, hindi pwede. Isa lang ang kakampi natin, ang Diyos. Si Kristo ang salita ng Diyos. Amen.